360. Suburin niyo na! Habulin niyo! Sinasalakin! Tinding barilan, inuna ni Ramon ang kaligtasan ni Tanggol. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinisiguro niyang makalayo ang anak sa panganib. "Umalis ka na, Tanggol," sigaw niya habang tinutulungan itong makalabas sa gitna ng putukan. Ngunit hindi sumunod si Tanggol. Sa halip na tumakas, bumalik siya sa gitna ng gulo at tinutukan ng truck na may laman ng kontrabando. Alam niyang ito ang sentro ng misyon at hindi siya papayag na mawala ito sa kanilang mga... Desidido si Tanggol. Pinaikot niya ang paligid ng truck at pinagbabaril ang sinumang nagtatangkang lumapit. Kitang-kita sa kanya ang determinasyon na protektahan ang kargamento, hindi para sa negosyo, kundi upang mapigilan ang paglaganap ng droga. Samantala, napansin ng mga tauhan ng NATCOM na nakakatakas na ang grupo. Agad silang gumalaw upang habulin ang convoy at pigilan ang tuluyang pagtakas ng kontrabando. Mabilis na nakalayo ang grupo ni Tanggol. Sa likod ng convoy, natanaw nila ang truck na may laman ng droga. Nagmadali sila upang masigurong makarating ito sa ligtas na lugar bago pa man mahabol ng mga out. Pahayag si Mr. Kwon ng matinding utos. Protektahan ang kargamento. Aniya, hindi pwedeng basta-basta na lang ito maagaw. Pinangako niyang pananagutan ng lahat ang magiging resulta kung may masira sa transaksyon. Pinaghanda ni Tanggol ang kanyang grupo. Tinukoy niya ang mga daang ligtas at posibleng checkpoint. Siguraduhing makalampas ang truck. Kapag may sumalubong, alam na yon na ang gagawin. Mariing bilin niya habang nakafocus sa mapa ng lungsod. Sa kabilang banda, galit na galit si Mr. Kwon nang malaman na may mga umaatake sa kanilang shipment. "Anong klaseng seguridad to?" Sigaw niya, punong-puno ng tensyon at pangamba. Nang marinig ni Ramon ang galit ni Mr. Kwon, inutusan niya ang mga tauhan na balikan ang mga umatake. Ngunit agad pumasok si Tanggol sa eksena. "Ako na ang bahala," sabi niya. May halong misteryo sa boses at malinaw na may sariling plano. Habang lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng magkakaalyado at mga kaaway, mas lumilinaw na hindi na pera o kapangyarihan ang tanging nakataya, kundi ang moralidad, tiwala at buhay ng bawat isa. Sa kabila ng kaguluhan, pinili ni Tanggol na protektahan ang kargamento, hindi para sa pansariling interes, kundi upang pigilan ang mas malawak pang kapahamakan. Ngunit sa desisyong ito, nalalagay siya sa gitna ng krisis. Sa pagitan ng katapatan sa pamilya, responsibilidad sa lipunan, at mga planong tila masalimuot kaysa dati. Ngayon, ang tanong ay hindi lang kung sino ang mananalo, kundi kung sino ang tunay na kakampi sa laban para sa tama. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.